Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka sa oras na pinapakinggan mo ang kwentong ito, may isang ina rin sa tabi mo na matagal nang nananahimik kahit unti-unti na palang sinasaktan ng mga taong akala niya ay pamilya. Sa bayan ng Luntay, kilala ang pangalang Vespera Daluyon, hindi dahil sa kayamanan lang, kundi dahil sa kabutihang iniwan niya sa bawat taong minsan niyang natulungan. Sa edad na 67, hindi pa rin siya yung klase ng matandang nagpapahinga buong maghapon sa malambot na sopa habang inuutusan ang lahat ng tao sa paligid. Sa katunayan, halos araw-araw pa rin siyang gumigising bago sumikit ang araw, nagtitimpla ng sariling salabat, at naglalakad sa likod ng kanilang malaking bahay kung saan tanaw ang malawak na palayan na minsang sinimulan lamang nila ng yumao niyang asawa mula sa 3 sako ng binhi. Noong nabubuhay pa si Don Severino Daluyon, madalas nitong sabihin kay Vespera, "Pera, mawawala at babalik yan. Pero pangalan, kapag nadungisan, mahirap nang linisin." Kaya ganoon pinalaki ni Vespera ang kanilang 2 anak, si Gavino, ang panganay na lalaki, at si Eluna, ang bunsong babae. Hindi niya sila pinalaki sa luho kahit kaya naman nila. Pinatikim niya sa kanila ang pagod ng trabaho, ang halaga ng pakikipagkapwa, at ang bigat ng bawat pirma sa dokumentong may kinalaman sa kabuhayan ng maraming tao. Si Gavino, bata pa lang, tahimik na. Hindi siya palaban gaya ni Eluna. Kung si Eluna ay mabilis magsalita, matalas magtanong, at marunong kumontra kapag may mali, si Gavino naman ang klase ng anak na laging umiiling na lang, laging nagpaparaya, at laging gustong walang gulo. Minahal ito ni Vespera dahil alam niyang mabuti ang puso ng panganay niya. Pero minsan, ang sobrang kabaitan ay nagiging pintuan para pasukin ng maling tao ang buhay ng isang pamilya. Nang namatay si Don Severino dahil sa atake sa puso, si Vespera ang tumayong haligi ng bahay at negosyo. Maraming nag-akala na babagsak ang Daluyon rice supply dahil babae na lang ang naiwan sa pamumuno. Ngulit nagkamali sila. Sa loob ng 10 taon, mas lumawak pa ang negosyo. Mula sa isang bayan, umabot ang supply nila sa 3 bayan. Nagkaroon sila ng bodega, delivery trucks, at kontrata sa ilang palengke at supermarket. Ngulit kahit lumaki ang kabuhayan, hindi nagbago si Vespera. Kapag dumadaan siya sa bodega, tinatawag pa rin niya sa pangalan ang mga manggagawa. "Mang Orben, kumusta ang rayuma mo? Huwag kang magbubuhat ng mabigat, ha?" Paalala niya minsan sa matandang driver na halos 20 taon nang naglilingkod sa kanila. Ngumiti si Mang Orben habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Ay, Ma'am Vespera, matigas pa ho ang buto ko. Pero salamat po at naaalala niyo pa." "Paano kita makakalimutan? Ikaw ang nagmaneho sa amin noong unang delivery natin sa San Isidro. Halos masiraan tayo ng lubak noon," sabit ni Vespera sabay tawa. May init ang pagtawa ng mga tao kapag kaharap si Vespera. Hindi sila takot sa kanya. Nirerespeto nila siya. Para sa kanila, hindi lang siya amo. Para siyang ina ng buong kabuhayan na bumubuhay ng maraming pamilya sa Luntay. Ngulit habang lumilipas ang panahon, may isang pagbabagong pumasok sa bahay ng mga Daluyon, ang babaeng minahal ni Gavino. Ang pangalan niya ay Divina Solmoro. Unang nakilala ni Vespera si Divina sa isang simpleng hapunan sa mansyon. Maganda si Divina, maputi ang balat, maoyos manamit, at may boses na tila laging maomo. Kapag nagsasalita, bahagyang nakayuko ang ulo na parang laging nahihiya. Dala niya noon ang isang kahon ng kakanin at isang pulumpom ng puting bulaklak para kay Vespera. "Nanay Vespera," sabi ni Divina noon, kahit hindi pa sila magkamag-anak, "sana po magustuhan niyo ito. Sabi po ni Gavino, sabihikaw daw kayo ng sapin-sapin." Napangiti si Vespera. "Naaalala mo pa talaga yon, Gavino?" Bahagyang namula si Gavino. "Sinabi ko lang po minsan, Nay."
Mula noon, sinubukan ni Vespera na mahalin si Divina gaya ng pagmamahal niya sa sariling anak. Hindi siya naging biyanang mapangmata. Hindi niya inungkat ang nakaraan. Ang mahalaga sa kanya, mahal ito ng anak niya at tila pinapasaya ito ni Divina. Sa unang taon ng pagsasama ni Gavino at Divina, maayos ang lahat. Tuwing umaga, dinadala ni Divina si Vespera ng prutas. Kapag may bisita, siya ang unang nagsasabi, "Si Nanay Vespera po ang tunay na haligi ng pamilyang ito. Kami po ay sumusunod sa yapak niya." Maraming napanghanga kay Divina. Pati si Padre Simo, ang matandang pari na kaibigan ng pamilya, ay minsang nagsabi, "Mukhang mabuting babae ang napangasawa ni Gavino. Tahimik, maalaga, marunong kumisama." Ngunit may mga bagay na hindi agad nakikita sa unang tingin. Nagsimula ang pagbabago nang mabuntis si Divina at isilang niya ang batang si Mirelo, ang unang apo ni Vespera. Halos maluha-luha si Vespera ng unang buhati ng bata. Maliit ang kamay, singkit ang mata, at may nunal sa gilid ng labi na kamukha ng kay Don Severino. "Severino!" bulong ni Vespera habang pinagmamasda ng apo. "May dumating na naman sa bahay natin na dapat mahalin." Mula noon, naging sentro ng tuwa ni Vespera si Mirelo. Bawat hapon, binabasahan niya ito ng kwento sa veranda. Kapag umiiyak ang bata, siya lang minsan ang nakakapagpatahan. Ngunit habang lumalapit si Mirelo sa lola, unti-unti ring nag-iiba ang kilos ni Divina. "Nay," sabi ni Divina isang tanghali habang nasa dining table sila, "huwag po sanang masamain pero baka naman po napapagod na kayo sa pagbabantay kay Mirelo. Matanda na rin po kayo." Natigilan si Vespera sa paghiwa ng mangga. "Hindi ako napapagod sa apo ko, anak." "Alam ko po, pero baka po kasi minsan nakakalimutan niyo ng painumin ng gatas sa tamang oras." Napatingin si Gavino sa asawa. "May nangyari ba?" Walang kagatol-gatol na sumagot si Divina. "Wala naman, nag-aalala lang ako. Siyempre, anak natin si Mirelo." Doon unang nakaramdam si Vespera ng maliit na kurot sa dibdib. Hindi dahil sa salita, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi. Maamo ang mukha ni Divina, ngunit may tinik sa ilalim ng lambing. Mula noon, madalas nang may ganoong pahiwatig. Kapag may nakalimutang susi si Vespera, sasabihin ni Divina, "Nay, napapadalas po yata ang pagkalimot niyo." Kapag sumakit ang tuhod niya, sasabihin nito, "Baka panahon na po para magpahinga kayo sa negosyo." Kapag may pinirmahan siyang delivery order, titingnan ito ni Divina ng matagal, parang naghihintay na magkamali siya. Noong una, ipinagkikibit balikat lang iyon ni Vespera. Inisip niyang baka nag-aalala lang talaga ang manugang niya. Ngulit mas naging malinaw lahat nang magsimula itong magtanong tungkol sa mga titulo ng lupa. "Nay," tanong ni Divina habang nagkakape sila sa sala, "lahat po ba ng lupain sa likod ng bodega ay nakapangalan pa rin sa inyo?" "Bakit mo natanong?" "Wala lang po kasi sabi ni Gavino marami raw kayong aasikasuhing papeles kapag nagkataon. Baka mas madali kung ngayon pa lang na ililipat na kanya ang iba para hindi na kayo napapagod." Tahimik na hinalo ni Vespera ang kape. "Si Gavino ba ang nagsabi niyan?" Bahagyang natigilan si Divina. "Napag-usapan lang po namin." Na ang gabing iyon, tinanong ni Vespera ang anak habang nasa silid ng aklatan sila. "Gavino, gusto mo na bang ikaw ang humawak ng lupa sa silangan?" Nagulat ang anak. "Hindi po, bakit niyo naman naitanong?" "May nabanggit kasi si Divina." Napakamot sa batok si Gavino. "Baka iniisip lang niya na para hindi kayo mahirapan. Alam niyo naman po si Divina, maalaga." Tinitigan ni Vespera ang anak. Nakita niya sa mukha nito ang kabutihang lagi niyang minahal, ngunit nakita rin niya ang kahinaang matagal niyang kinatatakutan. Hindi marunong kumilala ng panganib ang Gavino kapag ang panganib ay nakangiti sa kanya. May kapatid si Divina na nagngangalang Roldan Solmoro. Hindi ito masyadong humaharap sa pamilya noong una. Kapag may handaan, mabilis lang itong bumati tapos nawawala rin.
Ngunit kinalaunan, napapansin ni Vespera na madalas na itong nasa paligid ng garahe. Hindi pumapasok sa main door, hindi rin nakikipag-usap sa ibang kasambahay. Laging sa lipod dumadaan at laging si Divina ang sinasadya. Isang hapon, habang nagdidilig si Vespera ng gumamela sa gilid ng bahay, narinig niya ang mahinang boses ni Roldan mula sa may lanay. Divina, hindi na ako pwedeng maghintay. Pinupuntahan na ako ng tao sa lending. Kailangan mo nang gawan ng paraan. Hinaan ng boses mo, sabi ni Divina halatang inis. May tao sa paligid. Puro kahintay, sabi mo madali lang pasunod ang asawa mo. Si Gavino oo, pero yung matanda, hindi basta-basta. Hindi gumalaw si Vespera. Nanatili siyang nakatalikod habang hawak ang pandilig. Sa loob ng dibdib niya, may dahan-dahang malamig na takot na gumapang. Hindi siya sanay matakot para sa sarili, pero natakot siya para sa pamilya niya. Kay gabihan, napansin niyang nawawala ang isang susi sa maliit niyang lalagyan. Ang susi iyon ng lumang cabinet sa study room kung saan naroon ang ilang kopya ng titulo, lumang resibo at papeles ng negosyo. Tinawag niya si Nelia, ang matagal ng kasambaay na kasama nila pamula noong buhay si Don Severino. Nelia, may naglinis ba sa study room kanina? Umiling si Nelia. Wala po ma'am, ako lang po ang pumasok kaninang umaga para magpunas pero hindi ko po ginalaw ang cabinet. May nakita ka bang nakakaiba? Nag-alangan si Nelia. Tumingin ito sa pinto. Saka lumapit ng kaunti. Ma'am, huwag niya po sanang sabihin na ako ang nagsabi. Pero nakita ko po si Mang Divina kanina. May hawak po siyang maliit na susi. Akala ko po inutusan niyo. Hindi agad sumagot si Vespera. Sa halip, pinaupo niya si Nelia. Matagal ka na sa pamilyang ito. Kung may mapamsin ka pa, sabihin mo sa akin. Pero mag-iingat ka. Kinabukasan, pinaalis si Nelia. Ang dahilan ni Divina, hindi na niya kayang gawin ang trabaho. Nakakabasag na ng gamit. Baka mas mabuti na magpahinga na siya. Umiiyak si Nelia nang umalis. Bitbit niya ang isang maliit na bag. Habang si Vespera ay nakatayo sa may pintuan, pinipigilan ng sariling magalit ng lantaran. Ma'am, bulong ni Nelia habang yumuyuko sa kamay niya. Mag-iingat po kayo. Hinawakan ni Vespera ang pisngi ng matandang kasambahay. Ikaw rin, Nelia. Hindi dito nagtatapos ang utang na loob ko sa'yo. Mula noon, mas bumigat ang hangin sa bahay. Si Mang Orben ay biglang inilipat sa bodega sa malayong bayan at pinalitan ng isang lalaking nagngangalang Tibo na may matigas na mukha at bihirang mumiti. Si Vespera ay hindi na basta-basta pinapalabas mag-isa. Laging may kasama, laging may nagbabantay. Kapag gusto niyang bumisita sa palayan, sasabihin ni Divina na mainit ang araw. Kapag gusto niyang dumaan sa bodega, sasabihin nitong may inaayos na delikadong kargamento. Kapag gusto niyang kausapin ang accountant, sasabihin nitong abala. Unti-unti, ang bahay na itinayo ni Vespera at Don Severino mula sa pawis at sakripisyo ay nagmistulang kulungan pero hindi siya tanga at lalong hindi siya mahina. Isang gabi, habang natutulog na ang lahat, pumasok si Vespera sa lumang silid ni Don Severino. Matagal nang hindi binubuksan ng baul sa paanan ng kama. Naroon ang mga lumang barong ng asawa, ilang liham, retrato, at mga dokumentong hindi niya naisipang tingnan muli. Nang iangat niya ang isang lumang kahon ng relo, may nahulog na sobre, nakasulat sa harap ang pangalan niya, para kay Vespera. Kung sakaling dumating ang panaong hindi na nigiti, ang dala ng mga taong nasa paligid mo. Nanginginig ang kamay niyang binuksan iyon. Sulat kamay ni Don Severino ang laman. Vespera, mahal ko, may mga taong yayakap sa iyo habang tinitignan ng laman ng bulsa mo. Kapag dumating ang araw na pagdudahan mo ang paligid mo, huwag kang matakot. May iniwan akong safety deposit box sa lumang sangay ng Bangko Lirin. Nandoon ang ilang orihinal na dokumento, kopya ng tunay nating kasunduan sa lupa, at listahan ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi ko ito nitago dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. Itinago ko ito dahil alam kong masyado kang mapagmahal at baka balang araw,
iyon ang gamitin laban sa'yo. Napaupo si Vespera sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kahit wala na si Don Severino, tila hinawakan pa rin nito ang kamay niya sa gitna ng dilim. Kinabukasan, bumisita si Padre Simo. Dala ang paborito niyang suman, ngumit sa mukha pa lang ng pari, alam ni Vespera na hindi lamang pangangamusta ang sadya nito. Vespera, marahan nitong sabi habang nasa veranda sila, may narinig ako sa munisipyo, may nagtatanong daw tungkol sa proseso ng mental capacity assessment para sa isang sinyon na may malaking ari-arian. Hindi kumirpak si Vespera. Pangalan ba ang nabanggit? Hindi agad sumagot si Padre Simo, ngunit ang katahimikan nito ay sapat na. May gustong palabasin na hindi na malinaw ang isip ko, sabi ni Vespera. Hindi ako masyure kung sino. Pero kailangan mong mag-ingat. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang batang hardinero na si Khalid Nuarin. 19 na taong gulang pa lamang ito. Anak ng dating magsasaka sa lupa ng mga daluyon. Mahiyain ito, ngulit matalas ang mata. Ma'am Vespera, sabi ni Khalid. Pasensya na po kung nakikialam ako. Pero ilang gabi na po kong nakikita si Sir Roldan sa likod ng garahe. Hindi po siya dumadaan sa harap. Lagi po silang nag-uusap ni Ma'am Divina. Napatingin si Padre Simo kay Vespera. Si Vespera naman ay matagal na tumingin sa hardin, sa mga halamang inalagaan niya, sa lupang itinindig nilang mag-asawa, at sa bahay na unti-unting pinapasok ng asa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, hindi niya tinawag si Gavino para magsumbong dahil sa edad niyang iyon, alam na niya ang isang masakit na katotohanan. Kapag wala kang ebidensya, ang katotohanan ay madaling gawing drama ng mga sinungaling. Kaya ng gabing iyon, kumuha siya ng maliit na notebook mula sa drawer ni Don Severino. Isinulat niya roon ang petsa, oras, at bawat kakaibang pangyayari. Ang pagkawala ng susi, ang pagpapaalis si Nelia, ang paglipat si Mang Orben, ang mga tanong ni Divina tungkol sa titulo, ang pagpunta ni Roldan sa likod ng bahay, ang babana ni Padre Simo, ang sinabi ni Khalid. Pagkatapos, kumuha siya ng lumang cellphone na matagal na niyang itinago. Hindi alam yun ni Divina. Isa yon sa mga gamit ni Don Severino noon. Mabagal na niyang tinipa ang numero ni Iluna. Hindi siya tumawag. Nagpadala lang siya ng maikling mensahe. Anak, kailangan kitang kausapin. Huwag mong ipapaalam kay Gavino. May nangyayari sa bahay. Ilang minuto lang palang ang lumipas, tumunog ang cellphone. Tinig ni Iluna mula sa kabilang linya. Halatang kinakabahan. Ano pong nangyayari? Tumingin si Vespera sa saradong pinto ng silid. Hindi ko pa alam ang buo. Mahina niyang sagot. Pero may gustong kumuha ng lahat sa atin at natatakot akong hindi lang ari-arian ang pakay nila. Nay, uuwi ako bukas. Hindi, huwag biglaan. Baka mahalata nila. Huminga ng malalim si Vespera. Makinig ka sa akin, Iluna. Mula ngayon, hindi tayo kikilos ng padalos-dalos. Hindi ako lalaban ng walang hawak na patunay. Nay, sino po bang tinutukoy niyo? Sumikip ang dibdib ni Vespera. Sa isip niya, bumalik ang unang ngiti ni Divina noong dalhin nito ang sapin-sapin. Ang unang yakap nito sa kanya. Ang unang beses na tinawag siyang Nay. Masakit isipin na maaaring lahat iyon ay daan lamang papunta sa mas madilim na plano. Ang taong pinatuloy ko sa pamilya natin, sagot ni Vespera. At baka ang anak kong si Gavino, hindi pa nakikitang unti-unti na siyang ginagamit. Pagkababa niya ng tawag, lumapit si Vespera sa bintana. Sa labas, tanaw niya ang liwanag mula sa garahe. Nandoon si Divina, kausap si Roldan. Hindi niya naririnig ang sinasabi nila, ngunit sapat na ang makitang nag-aabot si Roldan ng isang maliit na supot kay Divina bago ito mabilis na itinago ng manugang sa loob ng bag. Hinawakan ni Vespera ang rosaryo sa bulsa ng kanyang duster. Severino, kung nandyan ka man, gabayan mo ako, hindi para makaganti, kundi para hindi tuluyang malamon ng kasinungalingan ang pamilyang iniwan mo sa akin. Sa gabing iyon, hindi natulog si Vespera bilang isang inang api. Natulog siya bilang isang babaeng sugatan, oo, nguit gising na ang tapang. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang balak ni Divina. Hindi pa niya alam na darating ang gabing aabutan siya ng inumin may kakaibang likido at ng matamis na salitang, Nay, inom na po kayo nito. Ngulit sa unang pagkakataon, handa na siyang manahimik,
hindi dahil wala siyang laban, kundi dahil alam niyang minsan ang pinakamatinding pagbagsak ng kontrabida ay nagsisimula sa tahimik na pagtatala ng isang ina sa mga kasalanang akala nila ay walang makakakita. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung tagasan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil sa parteng ito, mas lalalim ang katahimikan sa bahay ng mga daluyon at makikita natin na minsan ang taong pinakamatamis ngumiti sa harap ng lahat, siya pala ang pinakamapanganib kapag nakatalikod na ang mundo. Matapos ang gabing nakita ni Aling Vespera Daluyon si Divina habang may tinatanggap na maliit na supot mula kay Roldan Solmoro, hindi na siya muling nakatulog ng payapa. Hindi niya hinayaang na mahalata ng sinuman ang takot sa dibdib niya. Kinabukasan, bumangon pa rin siya ng alas 5 ng umaga, nagtimpla ng salabat, nagdasal sa lumang altar ni Don Severino at lumakad sa veranda na parang wala siyang nadiskubre. Ngunit iba na ang tingin niya sa paligid. Ang bawat yabag sa pasilyo, bawat bulbol sa kusina, ang bawat maom ngiti ni Divina ay may bago ng bigat sa puso niya. Hindi na yun simpleng galaw ng isang bahay na may maraming tao. Para kay Vespera, para na iyong tunog ng isang patibong na unti-unting isinasara sa paligid niya. Sa almusal, nakaupo si Divina sa kabilang dulo ng mesa. Suot ang maputing blouse at perpektong ngiti. Katabi nito si Gavino, tahimik na naghihiwa ng pandesal para sa anak nilang si Mirelo. Ang batang naman si Mirelo ay masayang nagkukwento tungkol sa ginawa niyang drawing sa paaralan. "Lola," sabi ng bata habang ipinapakita ang papel, "ikaw po to. Tapos ito si Lolo Severino sa langit. Tapos ito ako." Napangiti si Vespera at hinaplos ang buhok ng apo. "Ang ganda naman nito, apo. Bakit ako ang pinakamalaki sa drawing?" "Kasi po ikaw ang boss ng bahay," inosenteng sagot ni Mirelo. Sandaling tumahimik ang mesa. Nag-angat ng tingin si Divina saka tumawa ng mahina. "Ay anak, hindi na dapat ganun. Si Lola Vespera kailangan ng pumahinga. Si daddy mo na ang bahala sa maraming bagay." Hindi yun sinabing nagagalit, hindi rin yun sinabing malakas, ngunit ramdam ni Vespera ang talim sa ilalim ng lambing. Tiningnan niya si Gavino, naghintay kung kokontra ang anak, ngunit yumuko lamang ito at uminom ng kape. "Pagod na rin po kasi si nanay, siguro tama si Divina, kailangan na talagang pumahinga." Hindi na sumagot si Vespera. Inangat niya ang tasa, bago pa man dumikit sa labi niya ang salabat, ay naamoy niyang iba ang lasa nito. Hindi naman mabaho, hindi rin mapakla, pero may kakaibang amoy na parang hinalo ng bitamina o gamot na hindi niya kilala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. "Nay!" Tanong ni Divina, "Hindi niyo po ba gusto ang salabat? Ako po mismo ang nagtimpla niyan para sa inyo." Ngumiti si Vespera, "Mainit pa, mamaya ko iinumin." Nanatili ang ngiti ni Divina, ngunit sandaling kumislot ang talukap ng kanyang mata. Maliit na bagay iyon pero nakita ni Vespera. Sa edad niyang iyon, sanay na siyang magbasa ng mukha ng tao. Sa negosyo, minsan hindi numero ang unang nagsisinungaling, mukha. Nang natapos ang almusal, umalis si Gavino para pumunta raw sa bodega. Naiwan sa bahay sina Divina, Mirelo at ilang bagong tauhan. Wala na si Nelia. Wala na rin si Mang Orben sa paligid ng mansyon. Ang dating pamilyar na tunog ng walis ni Nelia sa pasilyo at mababang boses ni Mang Orben sa garahe ay napalitan ng katahimikan at matitigas na yabag ni Tibo, ang bagong driver na tila bantay kaysa empleyado. Habang papunta si Vespera sa silid aklatan, nakasalubong niya si Sanya Rivas, ang bagong caregiver na ipinakilala ni Divina nung isang linggo. Bata pa si Sanya, marahil nasa 30, malinis man namit, laging may hawak na maliit na notebook at ballpen. "Ma'am Vespera," bati nito, "oras na po ng vitamins nyo." "Hindi pa ako nag-aalmusal ng maayos," sagot ni Vespera. "Mamaya na." Instruction po ni Ma'am Divina na huwag palalampasin. Napahinto si Vespera. "Instruction ni Divina?" Napalunok si Sanya. Ibig ko po sabihin, nag-aalala lang po siya sa inyo."
Tinitigan ni Vespera ang babae. May kaba sa mukha nito, ngunit may kasama ring pakiramdam na may itinatago. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Kiluha niya ang maliit na bote ng vitamins, inikot sa kamay at binasa ang label. Walang pangalan ng doktor, walang reseta, walang malinaw na detalye. "Iwan mo na lang diyan," sabi ni Vespera. "Ako na ang bahala." Pagpasok niya sa silid aklatan, sinara niya ang pinto at agad kinuha ang notebook na tinago niya sa ilalim ng lumang diksyonaryo ni Don Severino. Isinulat niya ang petsa, oras at pangyayari. Sa labat na tinimpla ni Divina, may kakaibang amoy. Sanya nagpupulimit sa vitamins. Walang malinaw na label. Pagkatapos, inilagay niya ang vitamin sa maliit na supot at itinago sa drawer. Hindi niya iyon iinumin. Hindi muna. Kailangan niyang malaman kung ano iyon, pero hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Noong tanghali, tumawag si Eluna gamit ang secure na numero na napag-usapan nila nung nakaraang gabi. "Nay, nakausap ko na si Drac Calista Mendaro. Siya pa rin ang may record nyo last check-up. Malinaw ang result. Normal ang memory tests, normal ang blood pressure nyo, at wala siyang rekomendasyon na kailangan nyo ng caregiver." Napapikit si Vespera. Kaya pala nagmadali silang magpasok ng sarili nilang tao. "Nay, may pangalan ba yung caregiver?" "Sanya Rivas." "Isusuri ko. At nay, huwag kayong iinom ng kahit anong hindi nyo alam ang tinanggagalingan." Ngumiting mapait si Vespera. "Iyan ang unang natutunan ko sa negosyo, anak. Huwag kang pipirma at huwag kang iinom kung hindi mo alam kung sino ang may pakinabang." Tahimik sandali si Eluna sa kabilang linya bago nagsalita. "Uuwi ako sa weekend, pero hindi ako dadaan sa main gate. Makikipagkita ako kay Padre Simo muna." "Mabuti, at huwag mong kakausapin si Gavino, wala ako." "Nay, bakit? Kuya siya, dapat malaman niya." "Alam kong kuya mo siya at anak ko siya." Napatingin si Vespera sa labas ng bintana kung saan tanaw niya si Divina nakausap si Sanya tabi ng hardin. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung gaano nakalalim ang hawak ni Divina sa kanya. Noong gabi, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay ng mga daluyon. Charity dinner daw para sa mga magsasaka na naapektuhan ng baha. Si Divina ang nag-ayos ng lahat. May puting mantel sa mahabang mesa, may bulaklak sa bawat sulok, may fotograpo, may mga konsehal, may ilang negosyante at may mga piling tao sa simbahan. Sa harap ng bisita, perpekto ang pamilya. "Si Nanay Vespera po ang inspirasyon namin," sabi ni Divina habang hawak ang mikropono. "Kung hindi po dahil sa kabutihan niya, wala po kami rito. Kaya ngayon, bilang manunggal, tungkulin ko pong alagaan siya at siguraduhing hindi na siya napapagod." Nagpalakpakan ng mga tao. Si Vespera ay nakaupo sa gilid, suot ang simpleng terno kulay abaw, maayos ang buhok at may payapang mukha. Sa labas, mukha siyang isang ina na masayang pinapanood ang manunggal. Sa loob, ramdam niya ang bawat salita na binitawan ni Divina, parang pisi sa leeg niya. May lumapit na konsehala, si Konsehala Odelia Mawan, at yumuko kay Vespera. "Napakaswerte niyo po sa manunggal ninyo. Halatang mahal na mahal kayo." Ngumiti si Vespera. "Oo, halatang halata." Sa likod ng ngiting iyon, pinigilan niyang sabihin ang totoong naiisip. Minsan, ang sobrang pagpapakita ng pagmamahal sa harap ng publiko ay paraan para pagtakpan ng kawalan nito sa loob ng bahay. Habang abala ang mga bisita, napansin ni Vespera si Roldan sa gilid ng garden tent. Hindi siya nakalista bilang bisita, ngulit naroon siya. Nakaitim na polo, palaging may hawak na cellphone. Ilang beses siyang tumingin kay Divina at ilang beses ding umiwas ng tingin kapag napapatingin si Vespera. Maya-maya, lumapit sa kanya si Khaled Nuarin, ang batang hardinero. Nagkunwari itong nag-aayos ng paso sa tabi ng upuan niya. "Ma'am," bulong ni Khaled, "may kinausap po si Sir Roldan kanina sa likod. Yung lalaki po, parang abogado, may dalang envelope. Anong hitsura?" "Matangkad po, may salamin, manipis ang bigote. Tinawag po siyang Attorney Bravino." Kumirot ang dibdib ni Vespera. Nabanggit na ni Don Severino noon ang pangalang Attorney Bravino Caleon,
Isang notaryong kilalang malinis sa harap, ngunit palaging may kwentong nakakabit tungkol sa mga dokumentong biglang nagbabago ang laman. Salamat, Khaled, bulong ni Vespera. Huwag kang magpahalata. Opo. Pagkatapos ng dinner, nang paalis na ang mga bisita, lumapit si Divina kay Vespera at bahagyang hinawakan ng balikat niya. Nay, pagod na po kayo. Ihahatid ko na kayo sa kwarto. Hindi pa ako pagod. Nay naman. Tumawa si Divina ng mahina, sapat para marinig ng ilang bisita. Huwag na po kayong magmatigas. Alam naman po naming lahat na minsan nakakalimutan nyo na ang limitasyon ninyo. Napalingon ng dalawang konsehal. May isang asawa ng negosyante ang nagkatinginan. Maliit na pangungusap lang iyon, pero alam ni Vespera ang ginagawa ni Divina. Sa bawat pampublikong eksena, inihahasik nito ang ideya na siya ay mahina, makulit, at hindi na kayang pangalagaan ang sarili. Dahan-dahang tumayo si Vespera. Kung pagod man ako, Divina, dahil iyon sa haba ng araw, hindi sa hina ng isip. Sandaling nanigas ang ngiti ni Divina, ngulit agad din itong bumalik sa maamo nitong mukha. Siyempre po, Nay, nag-aalala lang ako. Kinabukasan, dumating sa bahay si Dr. Malvin Roque, ang doktor na ipinakilala ni Divina bilang family consultant. Hindi ito ang regular na doktor ni Vespera at hindi rin ito inimbita ni Vespera. Ngulit naroon ito sa sala, nakaupo at tabi ni Gavino habang hawak ang isang folder. Nay, magpapacheck up lang po tayo para sigurado. May doktor ako, si Doktora Calista. Sumingit si Divina. Nay, second opinion lang naman po. Normal lang po iyon. Tumingin si Vespera kay Dr. Malvin. Anong spesyalidad ninyo, doktor? Internal medicine po, sagot nito. Geriatrics? Hindi po, pero neurology? Hindi rin po, pero may experience po ako sa elderly patients. Psychiatry? Napahinto si Dr. Malvin. Doon na nagsalita si Gavino. Nay, bakit parang iniimbestigahan nyo si doktor? Tinutulungan lang naman tayo. Ramdam ni Vespera ang sakit. Hindi dahil sa doktor, kundi dahil sa tono ng anak niya. Sa unang pagkakataon, si Gavino ay nagsalita hindi bilang anak na nag-aalala, kundi bilang lalaking naitanim na sa isip ang kwentong mahina at mahirap kausapin ang sariling ina. Gavino, mahinahon niyang sinabi, kapag may taong gagalaw sa kalusugan ko, karapatan kong magtanong. Hindi nakasagot si Gavino. Hindi natuloy ang check-up ng araw na iyon. Nagdahilan si Vespera na masakit ang ulo niya at kailangan niyang magpahinga. Pero bago sa pumasok sa kwarto, narinig niya ang mahinang pagtatalo ni Divina at Roldan sa may service kitchen. Hindi mo papapirmahan kung laging ganyan, singhal ni Roldan. Akala mo madali? Hindi siya basta matanda, matalino. Kaya nga kailangan nating pabilisin ang epekto. Kapag may consistent observation na nalilito siya, mas madali na. Tumihimig ka, baka may makarinig. Hindi gumalaw si Vespera sa likod ng pader. Parang may malamig na tubig na ibinubos sa buong katawan niya. Pabilisin ang epekto. Ibig sabihin, may ginagawa na sila. Hindi lang plano, hindi lang dokumento. May nangyayari na sa katawan niya o sinusubukan nilang gawin iyon. Kinagabihan, nagdesisyon si Vespera. Sa lumang drawer ni Don Severino, may nakita siyang maliit na voice recorder na ginamit noon ng asawa sa mga meeting sa bukid. Luma na ito, pero gumagana pa matapos niyang palitan ng baterya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng bahay, palihim niyang inilagay ito sa ilalim ng mesa sa lanay, ang lugar kung saan madalas magtagpo sina Divina at Roldan. Hindi naging madali ang paghihintay. 2 gabi, walang nakuha kundi tunog ng kuligit, yabag ni Tibo at pagbukas-sara ng pinto. Ngulit sa 3 gabi, pasado 10:00, habang kunwari ay natutulog na si Vespera, narinig ng recorder ang boses ni Divina. Sigurado ka bang hindi ito mahahalata? Tanong ni Divina. Sumagot si Roldan. Hindi, kung paunti-unti. Hindi ito lason na agad makikita. Pampahina lang, pampalito. Kapag ilang linggo, magmumukha siyang ulyanim. Tapos, papasok si Dr. Malvin. Medical record, witness statement, caregiver notes. Kompleto na. Paano kung hindi siya uminom?
Gawan mo ng paraan. Ikaw ang manugang, ikaw ang maalaga. Sino ang magdududa kung ikaw ang mag-aabot ng iniinom niya? Mahabang katahimikan. Pagkatapos, boses ni Divina, mas mahina ngunit malinaw. Pag naipasa na kay Gavino ang authority, ako na ang bahala sa kanya. At yung lupa, mapupunta sa korporasyon. Hindi niya malalaman hanggang huli na. Nang mapakinggang iyon ni Vespera sa loob ng silid-aklatan kinabukasan, nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya umiyak, hindi muna. Inulit niya ang recording ng 2 beses, hindi dahil gusto niyang saktan ang sarili, kundi dahil gusto niyang siguraduhin na hindi siya nagkamali ng narinig. Naroon ang lahat, ang likido, ang plano, ang doktor, ang caregiver notes, ang peking pagpapalabas na nawawala siya sa sarili. Agad niyang tinawagan si Eluna. "Nay?" Sagot nito. "Eluna?" Sabi ni Vespera, at sa unang pagkakataon ay narinig ng anak niya ang panginginig sa boses ng ina. "Nay, may recording ako. Ano pong laman?" Huminga ng malalim si Vespera. Hindi lang nila gustong kunin ang ari-arian. Gusto nilang palabasin na sira na ang isip ko at may ibinibigay silang likido para magmukhang totoo iyon. Sa kabilang linya, napumura si Eluna sa galit, bagay na bihira niyang gawin sa harap ng ina. "Nay, kailangan nating tumawag ng pulis." "Hindi pa. Kailangan natin ng mas matibay. Kailangan nating malaman kung ano ang likidong ginagamit nila." "Nay, delikado na." "Alam ko, hindi na ito laro." "Hindi ko sinabing laro ito, anak." Napatingin si Vespera sa salaming bintana kung saan nakikita niya ang sarili. Matandang babae, payat na mukha, ngunit buhay pa ang apoy sa mga mata. "Pag naigaway mo ako ng rama sa kamay ko at hindi ako makilos, mapapatunayan natin ito." Kinagabihan, dumating si Divina sa kwarto ni Vespera. Bitbit nito ang tray. May maliit na mangkok ng sopas, 2 pirasong tinapay at 1 basong kulay amber na inumin. "Nay," maamo nitong sabi habang inilalapag ang tray sa mesa. "Hindi po kayo masyadong kumain kanina. Gumawa ako ng pangpakalma para makatulog kayo ng maayos." Tumingin si Vespera sa baso. Sa ilalim ng ilaw ng lampshade, napansin niyang may kakaibang kislap ang likido. Hindi iyon sa labat, hindi rin tsaa. At sa tabi ng tray, mabilis na ipinasok ni Divina ang kamay sa bulsa ng apron niya, parang may itinagong maliit na bote. Bumilis ang tibok ng puso ni Vespera, ngunit pinanatili niyang payapa ang mukha. "Salamat anak," sabi niya. Lumapit si Divina. Ang ngiti ay kasing lambot ng unan at kasing lamig ng kutsilyo. "Inom na po kayo, Nay. Para sa inyo rin naman po ito." Hinawakan ni Vespera ang baso. Ngumit hindi niya ininom. Sa halip, tinignan niya si Divina sa mata at ngumiti ng bahagya. "Ang bait mo talaga sa akin, Divina." "Siyempre po," sagot ng manugang. "Pamilya po tayo." At habang nakangiti ang dalawa sa isa't isa sa loob ng kwartong tahimik, alam ni Vespera na dumating na ang sandaling matagal nilang inihahanda. Ang sandaling hindi na sapat ang pagtatala sa notebook, hindi na sapat ang recording, at hindi na sapat ang paghihintay. Dahil sa susunod na maling galaw ni Divina, hindi na lamang mabubunyag ang lihim, may mundo ng guguho. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa gabing ito, mapapatunayan natin na ang isang inang matagal nang nananahimik ay hindi ibig sabihin mahina. Minsan, naghihintay lang siya ng tamang sandali para ang kasinungalingan mismo ang uminom ng sariling lason. Nakatayo si Divina Solmoro Daluyon sa tabi ng maliit na mesa sa kwarto ni Aling Vespera. Bitbit ang tray na may sopas, tinapay at basong may kulay amber na inumin. Ang ilaw mula sa lumang lampshade ni Don Severino ay tumatama sa mukha niya, kaya mas lalong lumilitaw ang kanyang maamong ngiti. Ngulit para kay Vespera, hindi na iyong ngiti ng isang mapagmahal na manugang. Isa na iyong maskara ng babaeng sanay magtago ng kutsilyo sa ilalim ng malalambing na salita. "Inom na po kayo, Nay," ulit ni Divina, halos pabulong.
para po gumaan ang pakilamdam nyo. Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang araw ay parang hindi kayo mapakali. Hinawakan ni Vespera ang baso. Mainit pa ito, ngunit hindi gaanon kainit para hindi mainom. Umangat sa ilong niya ang amoy ng halamang tila pinakulo ang tsaa. Ngunit sa ilalim niyon ay may kakaibang singaw. Manipis, halos hindi mapapansin, pero naroon. Katulad ng unang salabat na tinimpla ni Divina noong umagang iyon. Katulad ng ilang vitamins na pilit ipinaiinom ni Sanya Rivas. Katulad ng mga bagay na hindi dapat pagkatiwalaan dahil hindi niya alam ang pinanggalingan. Sa bulsa ng kanyang duster, nakatago ang maliit na voice recorder. Kanina pa niya yun pinaandar bago pa pumasok si Divina. Hindi niya alam kung sapat ba yun bilang ebidensya, ngunit sapat na yun para may marinig ang mundo sakaling may mangyaring masama sa anya. Sabi ni Vespera, gaya ng sinabi niya kanina, ngunit ngayon ay sinadya niyang pahabain ng katahimikan sa pagitan nila. Gumiti si Divina. Siyempre po, pamilya po tayo. Ang salitang pamilya ay tumama sa dibdib ni Vespera na parang bato. Dati, kapag naririnig niya iyon, ang naiisip niya ay hapagkainan, dasal bago matulog, munting away na natatapos sa tawanan, at mga anak na umuwi sa bahay kahit gaano kalayo ang narating sa buhay. Ngulit ngayon, sa bibig ni Divina, ang salitang pamilya ay tila naging susi para buksan ang pinto ng pagtataksel. Umupo si Divina sa upuang kaharap niya at kumuha rin ng sariling baso mula sa tray. Hindi iyon napansin ni Vespera nung una dahil mas maliit ang baso at nakatago sa likod ng mangkok ng sopas. Kulay amber din ang laman, ngunit alam ni Vespera mula sa salamin ng aparador na isang baso lang ang nilagyan ni Divina mula sa maliit na bote bago ito pumasok sa kwarto. Sinadya ni Divina na may sarili rin siyang baso, para kung magduda si Vespera, masasabi nitong pareho sila ng iniinom. "Uminom din ako, Nay," sabi ni Divina na para bang nababasa ang iniisip niya. "Hindi niyo isipin na kung ano-ano ang binibigay ko sa inyo." "Hindi ko naman iniisip iyon," mahinahong sagot ni Vespera. Ngunit sa loob niya, kumakabog ang puso niya na parang tambol sa prosesyon. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi siya maaaring magpakita ng takot. Hindi siya maaaring uminom. At higit sa lahat, kailangan niyang mahuli si Divina sa paraang hindi na nito mababaligtad ang kwento. Saglit na tumingin si Vespera sa sahig kung saan nakalatag ang kanyang lumang shore. Noong pumasok si Divina, sinadya niyang ilagay iyon malapit sa paa ng mesa. Isang maliit na paghahanda, isang simpleng bagay na maaaring maging daan sa malaking pagbubunyag. "Ay!" biglang sabi ni Vespera, saka hinawakan ng dibdib na parang nabigla. "Nahulog pala ang shawl ko. Divina, pakipulot nga dinak. Masakit ang likod ko kapag yuyuko." Agad na tumayo si Divina, marahil dahil sanay siyang magpakita ng pag-aalaga kapag may pagkakataon. Yumuko ito para pulutin ang shawl. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang tingin nito sa mesa. Doon kumilos si Vespera. Hindi mabilis na halatang nagmamadali, hindi rin mabagal na aabutan siya. Inusog niya ang dalawang baso sa mesa, ipinagpalit ang posisyon at bahagyang itinulak ang mangkok ng sopas para matakpan ang pagbabago. Sa tagal niyang namahala sa negosyo, sanay na ang kamay niya sa maliliit na galaw. Pagpirma ng hindi nanginginig, pagbuklat ng kontrata ng hindi nagpapahalata, pag-abot ng resibo habang nagmamasid sa mukha ng kausap. Ngayon, ginamit niya ang parehong disiplina para iligtas ang sarili. Pag-angat ni Divina, hawak na nito ang shawl. "Narito po, Nay." "Salamat, anak." Kinuha ang shawl ni Vespera at inilagay sa kanlungan. Umupo muli si Divina. Hindi nito napansin ang pagpapalit. O kung napansin man, hindi nito inakalang may dahilan para maghinala. Napakakampante niya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong sanay manloko. Akala nila dahil matagal nang nanahimik ang biktima, hindi na ito marunong lumaban. "Uminom na po tayo," sabi ni Divina, sabay taas ng sariling baso. Itinaas din ni Vespera ang hawak niyang baso, ang baso na dapat para kay Divina. Tinignan niya ang mata ng manugang. "Para sa pamilya ba?" Bahagyang gumiti si Divina. "Para sa pamilya."
Dinikit ni Divina ang lasa sa labis at uminom. Hindi marami, ngulit sapat. Si Vespera naman ay nagpunggurang humirop. Hinayaan niyang mabasa lamang ng likido ang labi niya, ngumit hindi niya nilunok. Nang ibaba niya ang baso, agad niyang pinuwasan ng bibig gamit ang panyo at kunwaring inubo. Mainit pa, sabi niya. Opo, dahan-dahan lang. Sa loob ng ilang minuto, parang walang nangyari. Nagpatuloy si Divina sa pagkunggurang maaalaga. Hiniwa niya ang tinapay, inabot ang sopas, at tinanong si Vespera kung masakit pa raw ang tuhod nito. Kung may ibang makakakita, iisipin nilang isa siyang ulirang manugang, mapag-asikaso, malambing, at handang magpuyat para sa biyan niyan. Ngumit si Vespera ay hindi na nanunood sa palabas. Binibilang niya ang oras. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Sa 18 minuto, napansin niya ang unang pagbabago. Huminto si Divina sa pagsasalita. Kumurap ito ng ilang beses, saka hinawakan ng gilid ng mesa. Divina, tanong ni Vespera, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Ayos ka ba, dinak? Gumiti si Divina, pero hindi napantay ang labi niya. Opo, medyo napapagod lang siguro. Baka kailangan mong umupo ng maayos. Nakaupo naman po ako, Nay. Ngunit hindi na ganoon kalinaw ang tingin niya. May manipis na pawis na namuo sa noo niya. Ang kamay niyang nakahawak sa baso ay bahagyang nanginginig. Bumagsak ang kutsara sa gilid ng tray at tumunog sa sahig. Sa labas ng kwarto, may narinig na mahinang kaluskos. Alam ni Vespera na may naghihintay. Marahil si Sanya, marahil si Roldan, marahil pareho. Kung tama ang hinala niya, inaasahan nilang siya ang manghihina ngayong gabi. Inaasahan nilang lalabas si Divina na kunwaring nag-aalala, sisigaw na may nangyari kay Vespera at pagkatapos ay gagamitin iyon bilang panibagong patutuo na hindi na siya ligtas mag-isa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nay, Mahina ng sabi ni Divina, hawak ang sentido. Bakit parang umiikot ang kwarto? Tumayo si Vespera, mabagal ngunit matatag. Baka kailangan mong humiga. Hindi na nakasagot si Divina. Bigla itang napasandal sa upuan. Namutla ang mukha niya. Ang dating maamong ekspresyon ay napalitan ng takot. Hindi takot para kay Vespera, kundi takot ng taong unti-unting naiintindihan na siya mismo ang nahulog sa patibong na ginawa niya. Anong ginawa mo? Bulong ni Divina. Hindi sumagot si Vespera agad. Sa halip, lumapit siya sa pinto at binuksan iyon. Nasa labas si Sanya, halatang nagulat. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nandun si Tibo, kunwaring nag-aayos ng kurtina. At mula sa hagdan, mabilis na paakyat si Roldan Solmoro na parang may inaasahang tawag. Bakit kayo nandiyan? Tanong ni Vespera, matigas ang boses. Ma'am, narinig ko po kasi, nautal na sabi ni Sanya. Narinig mo ang ano? Wala pa akong tinatawag. Hindi nakasagot si Sanya. Mula sa loob ng kwarto, nahulog ang baso ni Divina at nabasag sa sahig. Doon tuluyang tumakbo si Roldan papasok. Divina! Sigaw niya. Ngulit bago pa niya lapitan ng kapatid, hinarang siya ni Vespera. Walang hahawak sa kanya hanggat hindi dumarating ang doktor at pulis. Nanlaki ang mata ni Roldan. Baliw ka na ba, matanda? Kapatid ko yan! Bakit ka natatakot sa pulis kung kapatid mo lang ang inaalala mo? Nagpanting ang tenga ni Roldan. Ikaw ang may gawa nito! Talaga? Tumuwid si Vespera at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na siyang mukhang inaapi sa sariling bahay. Kung ako ang may gawa, bakit kayong lahat ay nakapwesto sa labas ng kwarto ko bago pa man ako tumawag ng tulong? Napatigil si Roldan. Si Sanya ay napayuko. Si Tibo ay umatras ng isang lakbang. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Gavino. Galing ito sa kabilang silid. Suot pa ang pambahay at halatang bagong gising. Anong nangyayari? Tanong niya, takot at gulat na gulat. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Divina na nakasandal sa upuan, nanginginig, pawisan at halos hindi makapagsalita.
Nakita rin niya ang basag na baso sa sahig, ang tray, ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng pinto, at sina Roldan at Sanya na parehong mukhang nahuling may itinatago. "Divina!" Lumapit si Gavino sa asawa. "Anong nangyari sa'yo?" "Nay," pilitan na sabi ni Divina, ngunit sablay ang pagbigkas. "Si Nay, pinagpalit niya." Natigil si Gavino. Tumingin siya kay Vespera. "Nay, ano ang sinasabi niya?" Sa sandaling iyon, sumakit ang puso ni Vespera. Kahit gaano siya kahanda, hindi pa rin madaling makita sa mata ng sariling anak ang pagdududa. Ang anak na isinilang niya, pinalaki niya, pinagpuyatan niya noong nilalagnat, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang kaya niyang saktan ng asawa nito nang walang dahilan. Ngunit hindi na panahon para umiyak. "Gavino," sabi niya, "tumawag ka ng ambulansa, ngayon din, at pagkatapos tatawagan mo si Eluna." "Pero Nay, ngayon din," utos niya, hindi bilang matandang ina, kundi bilang babaeng minsang nagpatakbo ng buong negosyo habang nililibing pa lang ang asawa. Dahil sa bigat ng boses niya, napakinos si Gavino. Kinuha nito ang cellphone at tumawag ng ambulansya. Si Roldan naman ay pahimling na yumuko, tila may pupulutin sa tabi ng bag ni Divina. Ngunit bago pa niya maabot iyon, biglang pumasok si Khaled Nuarin. "Sir, huwag niyo pong galawin yan," sabi ng binata. Natigil si Roldan. "Anong pakialam mo rito?" Nasa likod ni Khaled si Mang Orben, hingal ngumit matatag. Hindi pala ito tuluyang umalis sa mansyon. Matapos makatanggap ng mensahe mula kay Vespera minuto mabalit ng Padre Simo, bumalik siya sa labas ng gate at naghintay sa tamang sandali. "Pakialam namin," sabi ni Mang Orben, "dahil kanina pa kaming nakikita sa maliit na kamera sa pasilyo kung sino ang pumasok, sino ang nag-abot ng tray, at sino ang naghihintay sa labas." Nanigas si Roldan. Si Sanya naman ay biglang napaupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay. "Hindi ko alam na ganito kalala," bulong niya. Liningon siya ni Vespera. "Anong hindi mo alam, Sanya?" Umilig si Sanya. Umiiyak na. "Sabi nila, pampakalma lang. Sabi nila, kailangan lang para lumabas sa records na nalilito kayo. Hindi ko alam na may mangyayari agad." "Tumihimik ka!" sigaw ni Roldan. Ngunit huli na. Narinig iyon ni Gavino. Narinig iyon ni Mang Orben. Narinig iyon ni Khaled. At higit sa lahat, narinig iyon ng recorder sa bulso ni Vespera. Dumating ang ambulansya makalipas ang ilang minuto. Kasunod ang 2 tanod na ipinatawag ni Khaled sa barangay. Hindi pa pulis ang mga yon, ngunit sapat na para pigilan si Roldan na makatakas. Si Divina ay isinakay sa stretcher. Mahina ngunit gising. Habang inilalabas siya sa kwarto, dumaan ang tingin niya kay Vespera. Hindi nagsisisi, hindi humihingi ng tawad, kundi puno ng galit na nabigo ang plano. "Nay!" Paawos niyang sabi. "Pagsisisihan niyo ito." Lumapit si Vespera ng kaunti. "Hindi, Divina. Ang pagsisisihan ko lang ay kung pinabayaan kitang gawin ito sa akin hanggang mawalan ng lola si Mirelio." Pagkababa ng stretcher sa hagdan, nakita ni Vespera si Mirelio sa dulo ng pasilyo. Nakayakap ang bata sa unan, umiiyak. Hindi maintindihan kung bakit ang nanay niya ay dinadala ng ambulansya at bakit ang lola niya ay nakatayo na parang sundalong kaling sa gyera. "Lola!" iyak ni Mirelio. Lumambot ang mukha ni Vespera. Lumapit siya sa apo at niyakap ito ng mahigpit. "Wala kang kasalanan, apo. Tandaan mo yan. Wala kang kasalanan sa ginawa ng mga nakatatanda." Doon siya halos bumigay. Hindi nang makita ang sarili niyang muntik mapahamak, hindi nang marinig ang pagtataksil, kundi nang maramdaman niyang ang inosenteng bata ang unang nadurog sa gitna ng kasalanan ng mga nakatatanda. Pagdating sa ospital, agad isinailalim si Divina sa pagsusuri. Si Gavino ay hindi mapakali sa hallway. Paulit-ulit itong naglalakad, hawak ang ulo, habang si Roldan ay binabantayan ng tanod sa isang sulok. Si Sanya naman ay tahimik na umiiyak, tila gumuho na ang tapang na pinanghawakan niya habang sumusunod sa utos ni Divina. Makalipas ng halos 1 oras, dumating si Eluna, kasama si Padre Simo at si Doktora Calista Mendaro.
Hindi na nagulat si Vespera nang makita ang anak. Alam niyang hindi talaga susundin ang utos na huwag biglang umuwi kapag nalaman nitong delikado na ang lahat. "Nay!" Tumakbo si Iluna at niyakap siya. "May nainom po ba kayo? May masakit ba sa inyo?" "Wala akong nilunok, pero kailangan natin makuha ang report." Humakbang si Gavino palapit. Maputla siya. "Iluna." Hinarap siya ni Iluna at sa unang pagkakataon, hindi kapatid ang tingin niya kay Gavino, kundi isang taong kailangang managot. "Kuya, ngayon mo pa rin ba sasabihing nag-aalala lang si Divina?" Napaluhod halos si Gavino sa upuan. "Hindi ko alam." "Hindi mo alam dahil hindi ka tumingin, hindi dahil walang senyales. Pinaalis si Nelia, inilipat si Mang Orben, binantayan ng tawag ni nanay, pinapapirma siya sa kung ano-anong papeles. Ilang beses kang binigyan ng pagkakataong magtanong, pero pinili mong manahimik." Tumulo ang luha ni Gavino. "Asawa ko siya." "At nanay mo siya," sagot ni Iluna, sabay turo kay Vespera. "Nanay mo siya, kuya." Hindi nagsalita si Vespera. Hindi niya kayang dagdagan ng bigat sa anak, kundi hindi rin niya kayang bawasan ang katotohanan. May mga kasalanang hindi dahil ikaw mismo ang gumawa, kundi dahil hinayaan mong mangyari habang nakapikit ka. Dumating ang doktor makalipas ang ilang sandali. Hindi pa kompleto ang toxicology report, pero may preliminary finding na may sedative compound sa nainom ni Divina. Isang sangkap na kapag naulit-ulit sa mababang doses ay maaring magdulot ng hilo, pagkalito, panghihina at maling interpretasyon sa memorya ng isang matanda. Napahawak si Iluna sa mesa. Doktora Calista clenched her jaw. Kung ito ang paulit-ulit na ibinibigay kay nanay, pwede siyang magmukhang may cognitive decline kahit wala. "Eksakto ang plano nila," sabi ni Vespera. Lumapit si Gavino kay nanay niya, nanginginig. "Nay, patawarin niyo ko." Tinignan siya ni Vespera. Ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin na nasaktan siya, na ilang gabi siyang natulog na parang stranger sa sariling bahay, na ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang plano ni Divina, kundi ang katahimikan ng anak niya na dapat sana ay unang naniwala sa kanya. Mugat wala itong oras para sa kapatawaran. "Hindi ngayon, Gavino. May kailangan muna tayong harapin." Kinabukasan, formal nang pumasok sa kaso si Inspector Lioren Baltar, isang pulis na kilala ni Iluna mula sa dati niyang hinawakang pro bono case. Kinuha ang kopya ng recording sa lanay, ang recording sa kwarto, ang basag na piraso ng baso na inilagay ni Khaled sa isang malinis na lalagyan, at mga bote ng vitamins na itinago ni Vespera. "Ma'am Vespera, malaking bagay na hindi niyo itinapon ang kahit anong ebidensya, pero kailangan niyo pong maging handa. Susubukan nilang baligtarin kayo." Ngumiting mapait si Vespera. "Buong buhay kong hinarap ang mga negosyanteng akala nila'y maluloko kita dahil babae ako. Hindi na bago sa akin ang baliktaran. Pero pamilya ang kalaban niyo ngayon." Doon sandaling natigilan si Vespera. "Oo," sabi niya, "kaya mas masakit, pero hindi ibig sabihin titigil ako." Sa bahay ng mga daluyon, nagsimula ang malaking paglilinis. Hindi paglilinis ng sahig o kortina, kundi paglilinis ng kasinungalingan. Binuksan ni Iluna ang mga kabinet. Tinulungan siya ni Khaled at Mang Orben. Sa kwarto ni Sanya, nakita nila ang mga peking health logs ni Vespera, mga tala na nagsasabing nalilito raw siya sa petsa, nakakalimot ng pangalan, nagagalit ng walang dahilan at tumatangging uminom ng gamot. Sa study room, nakita nila ang kopya ng medical authorization form na hindi pinirmahan ni Vespera. Sa bag ni Divina, nakuha ang maliit na bote na kapareho ng laman ng basong nainom niya. Sa bawat dokumentong lumalabas, lalong lumiliit ang mundong itinayo ni na Divina at Roldan. At sa gitna ng lahat, tahimik na pumasok si Vespera sa silid-aklatan ni Don Severino. Umupo siya sa lumang upuan ng asawa. Inilapag sa mesa ang notebook, recorder at kopya ng mga ebidensya. Sa labas, naririnig niya ang boses ni Iluna na nagbibigay ng instructions, ang yabag ni Mang Orben, ang tahimik na hikbi ni Sanya habang kinakausap ng pulis at ang mahinang iyak ni Gavino sa veranda. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Mulit,
iba na ang lahat. Hindi na siya ang matandang pinagmumukhang mahina sa harap ng mga bisita. Hindi na siya ang inang tahimik na tinitiis ang pagpapahiwatig na nawawala na siya sa sarili. Hindi na siya ang biyanang inaabutan ng inuming may ngiti at patibong. Siya na ang babaeng may hawak ng katotohanan. Tumingin siya sa larawan ni Don Severino sa ibabaw ng mesa. Bahagyang ngumiti siya kahit basa ang mata. Hindi ko sisirain ang pamilya natin, bulong niya. Pero hindi ko rin hahayaang gamitin nila ang salitang pamilya para pagtakpan ang kasamaan. At sa gabing iyon, habang si Divina ay nakaratay sa ospital, si Roldan ay binabantayan, si Gavino ay winawasak ng sariling konsyensya, at si Eluna ay naghahanda ng kasong magpapayanig sa buong bayan, nagsimulang mabasag ang pekeng kaharian, itinayo sa ngiti, kasinungalingan, at isang basong inuming akala nila ay magpapatahimik kay Aling Bespera habang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Dahil sa parteng ito, hindi na lihim na bulong sa loob ng mansyon ang laban ni Aling Bespera. Lalabas na ito sa harap ng batas, sa harap ng bayan, at sa harap ng mga taong minsang naniwala sa ngiti ng isang manungang na may itinatagong kasamaan. Matapos ang gabing mabunyag ang tangkang pagpapahina kay Aling Bespera Daluyon, hindi na muling naging katulad ng dati ang bahay sa dulo ng malawak na palayan. Ang dating mansyon na tahimik at elegante sa paningin ng mga kapitbahay ay napuno ng yapak ng mga pulis, bulungan ng mga tauhan at mabibigat na tinginan mula sa mga taong hindi alam kung kanino dapat unang maawa. Sa matandang muntikmang mapahamak, sa anak na naloko ng sariling asawa, o sa batang apo na walang kamalay-malay na winasak ng matatanda ang tahanang kinalakihan niya. Kinabukasan matapos kunin ni Inspektor Lioren Baltar ang mga ebidensya, si Aling Bespera ay nakaupo sa veranda, nakabalot sa manipis na shawl. Hindi siya mukhang babaeng nanalo sa isang patibong, mas mukha siyang inang matagal ng lamig ang loob dahil napatunayan niyang ang taong tinanggap niya bilang anak ay handa siyang wasakin. Sa harap niya, nakalatag ang hardin na dati niyang ipinagmamalaki. Mulit ngayon, kahit ang hangin doon ay tila may bigat ng pagtataksil. Lumapit si Eluna, bitbit ang folder na punong-puno ng kopya ng dokumento. "Nay," mahinahon niyang sabi, "nakumpirma ko na sa bangko. May pagtatangkang i-access ang safety deposit information ninyo gamit ang authorization na hindi nyo pinirmahan. Hindi pa nila nabubuksan, pero may record na nagtanong si Attorney Bravino Caleon kungkol sa mga requirements." Hindi agad sumagot si Bespera. Pinagmasdan niya ang tasa ng salabat sa mesa. Sa unang pagkakataon, kahit si Nelia ang nagtimpla niyan, hindi agad niya ito ininom. Hindi dahil pinagdududahan niya si Nelia, kundi dahil may bahagi ng tiwala niya sa mundo ang nasira noong gabing iyon. Napansin iyon ni Nelia na nakatayo malapit sa pintuan, yumuko ito at halos maiyak. "Ma'am, ako po ang nagtimpla niyan. Ako po talaga." Tumingin siya sa kanya at pilit ngumiti. "Alam ko, Nelia, hindi ka ang kinakatakutan ko." Dahan-dahan niyang inabot ang tasa at humigop. Maliit na bagay iyon, mulit para sa mga nakakita, parang unang hakbang iyon pabalik sa sarili niyang buhay. Hindi na siya dapat mabuhay sa takot sa bawat baso, bawat gamot, bawat pagkaing iaabot sa kanya. Samantala, si Gavino ay halos hindi lumalabas sa lumang silid-aklatan. Doon siya madalas nakaupo, hawak ang ulo, paulit-ulit na binabalikan sa isip ang lahat ng pagkakataon na dapat sanay naniwala siya sa ina. Ang mga banyagang reklamo ni Vespera, ang biglaang pagkawala ni Nelia, ang palaging panghihimasok ni Divina sa gamot at pagkain ng matanda, lahat iyon ngayon ay parang mga kampanang matagal nang tumutunog, ngumit pinili niyang hindi pakinggan. Pumasok si Eluna isang tanghali, naabutan niya ang kuya niyang nakaupo sa lumang upuan ni Don Severino, luhaan at halos hindi makatingin sa kanya. "Hindi ka dapat umupo doon." Malamig na sabi ni Eluna. Tumayo agad si Gavino na parang napasok.
Luna, hindi pa rin ako matatapos magalit sa iyo, kuya. Alam ko, hindi lang si Divina ang may kasalanan dito. Siya ang gumawa ng plano, oo, pero ikaw ang nagbukas ng pinto. Ikaw ang nagbigay ng pangalan natin sa mga taong handang gamitin ng pamilya para magnakaw. Napapikit si Gavino. Araw-araw ko nang naririnig yan sa sarili ko. Hindi sapat na naririnig mo. Kailangan mong patunayan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tumistigo ka kapag kailangan. Sabihin mo ang totoo. Kahit masakit, kahit mapahiya ka, kahit mawala ang ilusyon mong buo pa ang pamilyang binuo mo. Napatakip ng mukha si Gavino. Anak ko si Mirelo. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang ina niya? Hindi mo kailangan siraan si Divina kay Mirelo. Putol ni Eluna. Pero huwag mong palakihin ang bata sa kasinungahingan. Yan ang unang pagkakamali mo kay nanay. Huwag mong uulitin sa anak mo. Hindi nakasagot si Gavino. Mula sa labas, narinig nila ang nilamig na sabi ni Eluna. Tumayo agad si Gavino na parang napaso. Eluna, hindi pa rin ako matapos magalit sa'yo, kuya. Alam ko, hindi lang si Divina ang may kasalanan dito. Siya ang gumawa ng plano, oo, pero ikaw ang nagbukas ng pinto. Ikaw ang nagbigay ng pangalan natin sa mga taong handang gamitin ng pamilya para magnakaw. Napapikit si Gavino. Araw-araw ko nang naririnig yan sa sarili ko. Hindi sapat na naririnig mo. Kailangan mong patunayan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tumistigo ka kapag kailangan. Sabihin mo ang totoo, kahit masakit, kahit mapahiya ka, kahit mawala ang ilusyon mong buo pa ang pamilyang binuo mo. Napatakip ng mukha si Gavino. Anak ko si Mirelo, paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang ina niya hindi mo kailangang siraan si Divina kay Mirelo? Putol ni Eluna. Pero wag mong palakihin ang bata sa kasinungalingan. Yan ang unang pagkakamali mo kay nanay. Wag mong ulitin sa anak mo. Hindi nakasagot si Gavino. Mula sa labas, narinig nila ang tawa ni Mirelo habang kinakausap ni Khaled Nuwarin tungkol sa mga halaman sa garden. Pilit pinapasaya ng binata ang bata, kahit halata sa mga mata ni Mirelo na marami siyang tanong. Sa kabilang banda, hindi rin nananahimik ang kampo ni na Divina at Roldan. Kahit nasa ospital pa si Divina at bantay sarado si Roldan, may mga kamag-anak silang nagsimulang magkalat ng kwento sa bayan. May nagsabing si Aling Vespera raw ay matagal nang ayaw kay Divina. May nagsabing ginawa lang daw ng matanda ang lahat para ilayo si Gavino sa asawa. May nagpakalat pa na si Eluna raw ang may pakana para suluhin ng mana at negosyo. Sa palengke, narinig ni Ate Yvona, ang tindera sa kanto at kaibigan ni Nelia, ang mga usapan. Ang sabi raw, sinadyang ipainom ni Aling Vespera kay Divina yung gamot, bulong ng isang mamimili. Hindi kaya? Sagot ng isa, mayayaman, marami rin talagang lihim. Hindi nakatiis si Ate Yvona. Ibinagsak niya ang panukat ng bigas sa mesa. Huwag kayong basta maniniwala sa chismis. Kung kilala nyo si Aling Vespera, alam nyong hindi siya ganoong tao. Ilang beses kayong pinautang ng bigas ng babaeng yon noong taggutom. Tapos ngayon maniniwala kayo sa sabi-sabi? Natahimik ang mga tao. Ngulit hindi madaling pigilan ng chismis kapag may mga taong sadyang nagpapakain nito. Kinagabihan, ipinakita ni Inspector Lloren kay Eluna at Vespera ang ilang social media posts na kumakalat. May litratong kuha sa charity dinner kung saan nakangiti si Divina habang inaalayaan si Vespera. Ang caption, mabait na manugang, pinagkaisahan ng biyenang gahaman sa kontrol. Matagal na tinitigan ni Vespera ang screen. Hindi siya nasaktan dahil sa mga estranghero. Nasaktan siya dahil alam niyang may mga taong mas daling maniwala sa larawang maganda ang anggulo kaysa sa katotohanang may dugo at luha sa likod nito. Ma'am, sabi ni Inspector Lloren, maaaring lumala pa ang paninira. Kapag nagsampa tayo ng kaso, lalaban sila sa korte at sa publiko. Hayaan ninyo sila. Sagot ni Vespera, hindi ko kailangang manalo sa palengke o sa internet. Kailangan kong manalo sa katotohanan. Pero kahit matatag siya, hindi niya maiitatanggi na may epekto yon sa pamilya. Si Mirelo ay umuwi mula sa paaralan isang araw na tahimik. Hawak ang lunchbox, ngunit hindi nagsasalita. Nang lapitan siya ni Vespera, bigla itong umiyak. Lola, hikbi niya. Sabi po ng kaklase ko, masama raw kayo. Sabi nila pinakulong niyo raw si Mama. Napahawak si Vespera sa dibdib. Lumuhod siya sa harap ng apo kahit masakit ang tuhod. Mirelo, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingin ang bata. Hindi ko gustong masaktan ng mama mo. Pero may maling bagay na kailangang harapin kahit ang gumawa ay taong mahal natin.
Makakauwi pa ba siya? Hindi agad nakasagot si Vespera. Hindi niya kayang magsinungaling sa bata, ngunit hindi rin niya gustong wasakin ito. Hindi ko alam kung kailan, pero ang alam ko, nandito ako. Nandito ang daddy mo. Nandito si Tita Eluna. Hindi kami maiiwan. Yinakap siya ni Mirelo. Sa balikat ng apo, tahimik na tumulo ang luha ni Vespera. Sa lahat ng pinsalang ginawa ni Divina, ito ang pinakamasakit, ang masaktan ng batang walang kasalanan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting lumalabas ang mga ebidensya. Natukoy ng investigasyon na ang maliit na bote sa bag ni Divina ay may compound na tumutugma sa nainom niya noong gabing yon. Hindi ito simpleng lason na papatay agad, kundi halo ng sedative at ibang substance na maaaring magdulot ng pagkalito, pagkahilo at pansandali ang memory lapses kapag inuulit-ulit sa maliit na dose. Ayon kay Doktora Calista, kung tuloy-tuloy yun kay Vespera, maaaring talaga siyang mukhang may mabilis na cognitive decline kahit wala. Nakuha rin ng messages ni Sanya kay Divina. Nandoon ang mga health logs na pinapagawa ng paunti-unti. Isulat mong nalito siya sa pangalan ni Mirelo. Sabihin mong tumanggi siyang kumain. I-record mo kapag nagalit siya kahit ikaw ang nang inis muna. Nang ipakita iyon kay Sanya sa presensya ng abogado, tuluyan itong bumigay. Hindi ko po alam nun una. Umiiyak niyang sabi kay Inspector Lloren. Akala ko po gusto lang nilang makakuha ng guardianship para maproteksyonan ng negosyo. Sabi ni Ma'am Divina, stubborn daw si Ma'am Vespera at baka masira lahat dahil ayaw pa mahinga. Pero nang makita ko po ang mga bote, nang marinig ko silang mag-usap ni Sir Roldan, natakot na po ako. Hindi na ako makaalis kasi hawak nila ang utang ng kapatid ko. Handa ka bang tumestigo? Tanong ni Eluna. Nanginginig na tumingin si Sanya kay Vespera. Kung papayag po kayo, gusto ko pong bumawi kahit alam kong hindi na mabubura ang ginawa ko. Hindi agad nagsalita si Vespera. Sa harap niya, hindi niya nakikita ang isang inosenteng babae. Nakikita niya ang isang taong piniling manahimik habang may nangyayaring mali. Ngumit nakikita rin niya ang takot, kahinaan at pagsisising maaari pang gamitin para mailabas ang mas malaking katotohanan. Hindi ako ang korte, sabi ni Vespera. Hindi ako ang magtatakda ng parusa mo. Pero kung magsasabi ka ng totoo, gawin mo hindi para gumaan ang kaso mo. Gawin mo dahil may iba pang matatandang maaaring mabiktima ng mga taong tulad nila. Mula roon, nagsimulang magkawatak-watak ang sabwatan. Si Dr. Malvin Roque ay ipinatawag dahil sa preliminary report na ginawa niya bago pa man personal na masuri si Vespera. Nang una, marining niyang itinanggi na may kinalaman siya, ngunit nang ipakita ang bank transfer mula sa account ni Roldan patungo sa isang dummy clinic fund, namutla siya. Consultation fee yun, depensa niya. Consultation para sa pasyenteng hindi mo pa nakikita? At bakit pareho ang petsa nito sa draft ng medical assessment na nagsasabing mentally unfit ang nanay ko? Hindi nakasagot si Dr. Malvin. Si Attorney Bravino Calyon naman ay sinubukang lumusot sa teknikalidad. Sinasabing drafts lang daw ang mga dokumento at wala namang naililipat na ari-arian. Ngulit nang makuha ni Inspector Lloren ang email trail mula sa Dummy Corporation ni Roldan, malinaw na may plano ng ilipat ang ilang lupain sa ilalim ng peking authority ni Gavino na kalaunan ay makokontrol ni Divina pamamagitan ng marital arrangements at corporate shares. Napakalinaw, sabi ni Eluna habang sinusuri ang papeles sa study room. Hindi bigla ang krimen ito, matagal itong pinaghandaan. Nakatayo si Gavino sa gilid, halos hindi makatingin sa mga dokumento. Nakita niya roon ang ilang pirma niya, mga pirma sa minor authorizations na akala niya ay ordinaryong negosyo lang. Hindi niya alam na ginagamit na pala iyon bilang pundasyon ng mas malaking panloloko. Nay, ako ang pumirma sa iba ito, mahinang sabi niya. Tumingin si Vespera sa kanya. Hindi ko binasa. Sabi ni Divina, routine papers lang. Sabi ni Attorney Bravino, kailangan sa audit. Lumapit si Vespera sa anak. Gavino, hindi sapat na mabuti kang tao kung hinahayaan mong gamitin ng masamang tao ang kamay mo. Tumulo ang luha ni Gavino. Ano pong gagawin ko? Matuto kang tumayo kahit mag-isa ka. Yan ang hindi ko na ituro sa iyo ng mabuti.
Doon tuluyang napaluhod si Gavino, hindi bilang anak na nagmamakaawang patawarin agad, kundi bilang lalaking ngayon lang nakita ang laki ng pinsalang idinulot ng kanyang kahinaan. Makalipas ang isang buwan, isinampa ang formal na kaso. Attempted harm, conspiracy, falsification of documents, fraud, elder abuse at iba pang kasong may kinalaman sa pagtatangkang kunin ang ari-arian at kontrol sa buhay ni Vespera. Naging usap-usap ang kaso sa buong luntay. Ang pamilya na dating simbolo ng tagumpay ay naging sentro ng eskandalong hindi inaasahan ng bayan. Sa unang araw ng pagdinig, puno ang maliit na korte. Naroon sina Padre Simo, Nelia, Mang Orben, Khaled, Doktora Calista, Ate Yuvona at ilang empleyado ng Daluyon Rice Supply. Naroon din ang ilang kamag-anak ni Divina na nakataas ang kilay at halatang galit. Si Mirelio ay hindi isinama ni Gavino dahil ayaw nilang makita ng bata ang ina sa ganoong kalagayan. Pumasok si Divina na nakasuot ng simpleng blues, maputla pero pilit pa ring maayos. Nang makita si Vespera, hindi ito umiwas ng tingin. May lungkot ba sa mata niya? Marahil, pero mas naningibabaw pa rin ang galit at pagkatalong hindi niya matanggap. Si Roldan naman ay mukhang mas pagod kaysa dati. Wala na ang tikas niya noong gabing sumugod sa kwarto ni Vespera. Si Sanya na hiwalay ang upuan ay nakayuko at halos hindi makatingin kanino man. Nang simulan ng pagdinig, sunod-sunod na ipinakita ang ebidensya, ang recording sa lanay kung saan malinaw ang pag-uusap ni Divina at Roldan tungkol sa pampahina at pampalito. Ang recording sa kwarto noong gabi ng inumin, ang CCTV sa pasilyo kung saan kitang naghihintay sina Sanya at Roldan bago pa man humingi ng tulong si Vespela, ang toxicology report, ang Peking health logs, ang bank transfers, ang draft documents ni Attorney Bravino, ang preliminary report ni Dr. Malvin na ginawa kahit wala pang totoong examination. Sa bawat ebidensyang inilalabas, lumiliit ang espasyong pagtataguan ng mga kasabwat. Tinawag si Gavino bilang saksi. Mabigat ang bawat hakbang niya papunta sa witness stand. Nang umupo siya, tininggan niya si Divina, ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ang taong minsan niyang pinaniwala ang kakampi ng pamilya, ngayon ay nakaupo sa kabilang panig bilang akusado. Mr. Daluyon, tanong ng abogado, may mga pagkakataon po bang pinapapirma kayo ng inyong asawa sa mga dokumentong hindi ninyo lubusang nauunawaan? Huminga ng malalim si Gavino. Opo. Bakit po kayo pumirma? Tumingin siya kay Vespera, saka yumuko. Dahil nagtiwala ako sa maling tao at dahil naging duwag ako. Ayokong magkaroon ng away sa bahay kaya pinili kong manahimik kahit may mga bagay na dapat ko nang kinwestiyon. Naniniwala po ba kayo ngayon na may planong saktan o pahinain ang inyong ina upang makuha ang kontrol sa ari-arian? Matagal na katahimikan. Pagkatapos, malinaw niyang sinabi, Opo. May mga napabulong sa loob niyang korte, si Divina ay napapikit, hindi dahil nasaktan siya sa katotohanan, kundi dahil tuluyan nang nawala ang huling taong inaasahan niyang mananahimik para sa kanya. Nang si Vespera naman ang tinawag, tumayo siya ng dahan-dahan. Tinulungan sana siya ni Eluna, ngunit bahagya niyang itinaas ang kamay. Kaya niya. Sa gitna ng korte, sa harap ng mga taong nanghusga, naniwala, nagduda at nakinig, umupo siya ng tuwid. Ginang Daluyon, tanong sa kanya, ano po ang naramdaman ninyo nang malaban ninyo na may tangkang gawing ebidensya laban sa inyong katinuan ang mismong epekto ng likidong ipinainom sa inyo? Tumingin si Vespera sa direksyon ni Divina. Hindi mapuot ang mukha niya. Pagod, sugatan, mungit matatag. Mas masakit po iyon kaysa sa anumang sakit ng katawan dahil hindi lang ako gustong nakawan. Gusto nilang akong burahin sa sarili kong buhay. Gusto nilang pati alaala ko, pati isip ko, pati dignidad ko bilang ina at bilang tao, pagdudahan ng lahat. Tahimik ang korte.
Pero narito ako hindi para maghibanggit. Narito ako dahil kapag nanahimik ako, may susunod pang matanda, may susunod pang ina, may susunod pang byuda na sasabihang mahina na siya para agawin ang pinaghirapan niya. Sa mga salitang iyon, napayuko si Sanya. Umiyak si Nelia sa likod. Si Eluna naman ay kumagat sa labi para pigilan ang sariling luha. Si Gavino naman ay tila lalong lumiit sa sariling upuan. Hindi pa iyon ang huling hatol, hindi pa tapos ang kaso, ngulit sa araw na iyon may unang desisyon inilabas ang korte. Mananatiling nakakulong sina Roldan at Divina habang nagpapatuloy ang pagdinig dahil sapat ang ebidensya upang ituring silang flight risk at banta sa mga saksi. Sinuspendi rin ang professional privileges ni na Dr. Malvin at Attorney Bravino habang iniimbestigahan ng kani-kanilang lupon ang kanilang paglalabag. Paglabas ni Vespera ng korte, sinalubong siya ng mainit na hangin ng hapon. Maraming tao ang nasa labas, ilang usisero, ilang reporter, ilang taong naniwala sa paninira at ilang taong naroon para sumuporta. Hindi siya nagsalita sa media. Hindi niya kailangan ng mahabang pahayag. Lumapit si Padre Simo at marahang hinawak ang kanyang balikat. Vespera, mabigat ang araw na ito. Oo, Padre, pero mas magaan kaysa sa gabing inakala nilang kaya nilang patahimikin ako. Sa di kalayuan, nakita niya si Gavino na nakatayo mag-isa. Wala siyang lakas lumapit. Hawak nito ang maliit na bag ni Miralio, marahil galing sa school pickup pagkatapos ng pagdinig. Matagal silang nagtinginan ng mag-ina. Hindi pa buo ang kapatawaran. Hindi pa rin sarado ang sugat. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Vespera sa mata ng anak ang hindi lamang pagsisisi, kundi ang kagustuhang magbago. Lumapit si Eluna sa kanya. Nay, uuwi na tayo? Tumingin si Vespera sa courthouse pagkatapos sa kalsada papunta sa kanilang bahay. Ang bahay na minsang naging kulungan. Ang bahay na kailangang linisin hindi lamang sa alikabok, kundi sa takot, kasinungalingan at mga alaala ng pagtataksil. Uuwi tayo, sabi niya, pero hindi para bumalik sa dati. Para saan po? Huminga ng malalim si Vespera. Sa isip niya, nakita niya si Mirelio, si Gavino, si Eluna, ang mga tauhang bumalik para sa kanya at ang marami bang matandang marahil kailanganin ang tulong na hindi niya nakuha noong unang nagsimula ang lahat. Para magtayo ng mas tama. Sagot niya. At habang palubog ang araw sa likod ng luntay, nagsimulang gumuho, sagot niya. At habang palubog ang araw sa likod ng luntay, nagsimulang gumuho ng tuluyan ang peking kahariang itinayo ni na Divina at Roldan. Ngulit sa guhong iyon, hindi paghihingganti ang unang tumubo, kundi ang simula ng isang bagong tahanan na hindi na itatayo sa takot, kundi sa katotohanan, pananagutan at tapang ng isang inang minsang pinaniwalang mahina. Pero sa huli, siya pala ang pinakamatibay sa kanilang lahat. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, makikita natin na ang tunay na katapusan ng isang masakit na laban ay hindi lang ang pagkakulong ng may sala, kundi ang pagbangon ng mga naiwan, ang muling pagbuo ng tahanan at ang pagkatutong mabuhay ng hindi natakot sa sariling alaala. Pagkatapos ng unang malaking pagdinig sa korte, hindi agad naging payapa ang buhay ni Aling Vespera Daluyon. Marami ang nag-akala na kapag nailabas na ang ebidensya, kapag nagsalita na ang korte, kapag nakita na ng bayan ang katotohanan, parang bigla na lang babalik sa dati ang lahat. Ngunit hindi ganon ang sugat na iniwan ng pagtataksil. Hindi iyon gaya ng basag na baso na wawakasan mo lamang sa pagpulot ng piraso sa sahig. May mga bubog na kumakapit sa loob ng puso at kahit gaano kaingat ang paghinga, minsan ay sumusugat pa rin. Sa mga unang linggo matapos ang pagharap nila sa korte, bihira pa ring uminom si Aling Vespera ng kahit anong hindi niya mismong nakita kung paano inihanda.
Kahit si Nelia ang nagtimpla ng salabat, kahit si Eluna ang nag-abot ng tubig, kahit mismong si Gavino ang nagdala ng sabaw sa kanyang silid, sandali pa rin siyang natitigil bago tumanggap. Hindi niya iyon ginagawa dahil pinagdududahan niya ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ginagawa niya iyon dahil ang katawan niya mismo ay tila may sariling alaala ng gabing muntik siyang mawala sa sariling bahay. Isang umaga, nakita siya ni Merelo sa veranda. Hawak niya ang tasa ng tsaa, ngunit hindi pa niya iniinom. Taimik na lumapit ang bata, umupo sa tabi niya at pinagmasdan siya. "Lola," mahina nitong tanong, "takot pa rin po ba kayo sa iniinom?" Napatingin si Vespera sa apo. Wala siyang balak magsinungaling. "Minsan, apo," sagot niya. "Pero hindi ibig sabihin habang buhay na akong matatakot." "Paano po nawawala ang takot?" Dahan-dahang inilapag ni Vespera ang tasa. "Hindi siya nawawala agad. Minsan, araw-araw mo lang pinapatunayan sa sarili mo na mas malakas ka kaysa sa kinakatakutan mo." Tumingin si Merelo sa tasa, pagkatapos ay kinuha ang maliit na kutsarita at hinalo iyon ng marahan. "Ako po ang hahalo, Lola, tapos kayo po ang iinom kapag handa na kayo." Napangiti si Vespera at sa unang pagkakataon matapos ang habang panahon, uminom siya hindi dahil kailangan niyang patunayan sa iba na matapang siya, kundi may maliit na kamay na nagpapaalala sa kanya na may buhay pang kailangang yakapin. Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy ang kaso laban kina Divina, Roldan Solmoro, Attorney Bravino Caleon, Dr. Malvin Roque at Sanya Rivas. Hindi naging mabilis ang lahat. Maraming hearing ang ipinagpaliban, maraming papel ang hiningi, maraming pagkakataon sinubukan ng kampo ni Divina na pahinain ng loob ni Vespera at Eluna. Ngunit bawat balik nila sa korte, mas tumitibay ang kwento ng katotohanan. Si Sanya ang unang tuluyang bumigay at pumayag maging state witness sa ilang bahagi ng kaso. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin niyang inutusan siya ni Divina na gumawa ng peking health logs ni Vespera. Isinulat niya daw ang mga tala tungkol sa pagkalito, biglang galit at paglimot ng matanda kahit hindi naman totoong nangyayari ang karamihan. Inamin din niyang alam ni Roldan ang tungkol sa mga bote at si Dr. Malvin ang magbibigay ng medical assessment upang palabasing hindi na kayang magdesisyon ni Vespera para sa sarili. Sa pag-amin ni Sanya, lalong humina ang depensa ni Divina, ngunit kahit ganon, hindi pa rin siya agad umamin. Sa bawat dinig, nananatili siyang tahimik, malamig ang mukha, at minsan ay tititig kay Vespera na tila siya pa ang biktima. Isang umaga, nagkasulubong sina Vespera at Divina sa pasilyo ng korte. May pulis si Divina at kasama naman ni Vespera si Eluna. Sandaling tumigil ang lahat. "Nakuha niyo na ang gusto niyo, Nay?" Malamig na tanong ni Divina. Hindi sumagot si Eluna kahit halata sa mukha niya na gusto niyang magsalita. Itinaas lamang ni Vespera ang kamay, senyales na siya ang sasagot. "Hindi ko gustong umabot tayo rito, Divina." Ngumiti si Divina, ngunit hindi na kasing ganda at kasing tiwala ng dati ang ngiting iyon. "Madali niyo pong sabihin yan ngayon. Kayo ang may pera, kayo ang may pangalan. Ako simula pa lang, dayo lang sa pamilya ninyo." "Tinanggap kita," sabi ni Vespera. "Hindi kita pinanganak, pero tinanggap kita. Pinaupo kita sa hapag namin. Pinagkatiwalaan kita sa apo ko. Pinakinggan kita nung sinabi mong gusto mo lang ng magandang kinabukasan para kay Gavino. Pero hindi niyo ako tunay na nakita." Mariing bulong ni Divina. "Para sa inyo, manugang lang ako, hindi tagapagmana, hindi daluyon." Doon nakita ni Vespera ang ugat ng galit ni Divina. Hindi lamang ito pera, hindi lamang ari-arian, may inggit, may pakiramdam na maliit, may gutom sa kapangyarihang hindi kayang punan ng pagmamahal. Ngulit kahit naunawaan ni Vespera ang sugat, hindi nito binura ang krimen. "Ang pagiging pamilya hindi nakukuha sa titulo ng lupa," sagot ni Vespera. "Pinapatunayan niyon sa pag-iingat sa taong nagtitiwala sa iyo at doon ka bumagsak." Napayuko si Divina, ngunit hindi pa rin humingi ng tawad. Dinala siya ng pulis pabalik sa loob ng courtroom habang si Vespera naman ay nanatiling nakatayo, hawak ang kamay ni Eluna. "Nay,
Okay lang po kayo? Tumanggo si Vespera. Oo, masakit pa rin pero hindi na ako nanginginig. Sa bahay, ibang laban ang hinaharap ni Gavino. Hindi sapat na nagsorry siya, hindi sapat na tumistigo siya, hindi sapat na umiyak siya sa harap ng ina. Alam niyang ang tunay na pagbawi ay hindi nasusukat sa dami ng luhang ibinuhos, kundi sa araw-araw na pagpiling magbago kahit walang pumapalakpak. Kaya nang sinabi ni Vespera na hindi siya babalik agad sa posisyon niya sa kumpanya, tinanggap niya iyon. Magsisimula ka sa operations, sabi ni Vespera sa kanya isang hapon sa bodega. Hindi sa opisina, hindi sa conference room, dito sa timbang, delivery, inventory, complaints ng mga tindera, problema ng driver, sira ng truck, reklamo ng magsasaka, sira ng truck, reklamo ng magsasaka. Tumanggo si Gavino. Upo, Nay. Hindi ito parusa para pahiyain ka. Alam ko po. Hindi. Kailangan mong maintindihan. Tumingin si Vespera sa anak. Pinanganak kang may pangalan. Lumaki kang may pribilehyo, kaya madali para sa iyo ang umiwas kapag may gulo. Pero ang mga taong ito, kapag nagkamali tayo, sila ang unang magugutom. Kung hahawak ka ulit ng desisyon balang araw, kailangan mong maramdaman muna ang bigat ng bawat buhay na nakatali sa pirma mo. Doon nagsimulang magbago si Gavino. Araw-araw siyang pumapasok ng maaga. Nagtanong siya kay Mang Orben kung paano mag-check ng delivery route. Tumulong siya kay Khaled sa pag-aayos ng mga sako kapag kulang ang tao. Nakinig siya sa mga reklamo ng mga tauhan na dati ay hindi niya napapansin. May ilang hindi agad naniniwala sa pagbabago niya. May ilang lihim na nagsasabing, ngayon lang yan dahil napahiya. Ngulit hindi siya sumagot. Hinayaan niyang ang oras ang magsalita. Sa gabi, siya naman ang nag-aalaga kay Mirelio. Hindi na niya inaasa sa yaya ang lahat. Siya ang nagluluto ng lugaw, naghahanda ng school uniform at nakikinig sa mga tanong ng anak kahit minsan ay parang kutsilyo ang bawat tanong. Daddy, tanong ni Mirelio isang gabi habang nagkukulay, bad person po ba ang mama? Napatigil si Gavino. Dati iiwas siya. Dati sasabihin niyang, wag na nating pag-usapan. Ngunit natutuhan na niyang ang pag-iwas sa katotohanan ay maaaring maging simula ng mas malaking kasinungalingan. Hindi simpleng oo o hindi ang sagot, anak. Ang mama mo may nagawang masama, malaking masama. Kailangan niyang harapin iyon. Pero ikaw, hindi mo kailangang dalhin ang kasalanan niya. Mahal pa rin po ba niya ako? Napapikit si Gavino. Naniniwala akong oo. Pero minsan may mga taong nagmamahal pero hindi marunong magmahal ng tama. Tahimik si Mirelio. Pagkatapos ay yinakap niya ang ama. Sa yakap na iyon, mas lalo niyang naunawaan ang pagiging ama ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging handang sumagot kahit durog ka rin sa loob. Samantala, si Eluna ay hindi na bumalik agad sa Maynila. Nagdesisyon siya na manatili muna sa Luntay. Sa tulong ni Inspector Lioren, Doktora Calista, Padre Simo at ilang volunteers, nagsimula siya ng maliit na legal aid desk sa lumang receiving area ng mansyon. Nung una, akala ni Vespera ay pansamantalang lang yun. Ngunit sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod ang dumating na matatandang babae at lalaki. May inagawa ng ATM card ng anak, may pinapapirma sa deed of sale kahit hindi naiintindihan, may pinapalaya sa sariling bahay ng mga kamag-anak, may pinapainom ng gamot ng hindi malinaw kung bakit. Doon natahuan si Vespera. Ang nangyari sa kanya ay hindi pala bukod tangi. Siya lang ang may lakas, pera at anak na abogada para lumaban. Paano ang iba? Isang gabi habang nakaupo sina Eluna sa veranda, sinabi ni Vespera, "Anak, gusto kong gawing foundation nito." "Ano po?" "Yung legal aid, yung tulong sa matatanda. Ayoko nang hanggang kaso ko lang ang laban. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, iyon ang kataimikan, ang unang kaibigan ng mga manapang abuso." Doon ipinanganak ang Severino Daluyon Center for Elder Dignity, isang foundation na nakalaan para sa matatandang inaabuso, minamanipula o inaagawan ng ari-arian ng sariling pamilya. Ginamit ni Vespera ang bahagi ng personal niyang pondo, hindi pera ng kumpanya, para ayusin ang lumang guest house sa tabi ng mansyon at gawing opisina. Si Eluna ang namahala sa legal side.
Si Doktora Calista ang nagbigay ng libreng medical assessment tuwing Sabado. Si Padre Simo naman ang tumulong sa counseling at pag-uugnay sa mga pamilyang kaya pang ayusin nang hindi natatakpan ang katotohanan. Si Inspector Lloren ay nagbibigay ng seminar kung paano magtago ng ebidensya, paano mag-report, at paano hindi matakot sa proseso. Si Nelia at Mang Orben ay hindi na bumalik bilang simpleng kasambahay at driver. Binigyan sila ni Bespera ng maayos na retirement package at maliit na tindahan malapit sa palengke. Ngunit tuwing may event ang foundation, naroon pa rin sila, tumutulong sa pagkain, upuan at pag-asikaso sa matatandang bisita. Si Khaled naman ay ibang kinabukasan ng natanggap. Dahil sa tapang niya noong gabing nahuli si Bivina, inalok siya ni Bespera na pag-aralin sa kursong criminology. "Ma'am, hindi ko po alam kung kaya ko," nahihiyang sabi ni Khaled. "Natakot ka ba noong hinarang mo si Roldan?" tanong ni Bespera. "Opo, sobra po. Pero ginawa mo pa rin ng tama. Iyon ang kailangan sa taong magtatanggol sa batas, hindi kawalan ng takot kundi lakas na kumilos kahit natatakot." Tumulo ang luha ni Khaled at yumuko sa kamay ni Bespera. "Hindi ko po sasayangin." Lumipas ang 2 taon. Sa panahong iyon, tuluyang lumabas ang hatol. Si Roldan ay napatunayang guilty sa conspiracy, fraud at iba pang kasong may kinalaman sa pagtatangkang kunin ang ari-arian ni Bespera. Na-freeze ang ilang ari-ariang nakuha niya sa maling paraan at ginamit ang bahagi para bayaran ng ibang biktimang nadawit sa mga lumang panloloko niya. Si Attorney Bravino ay nawalan ng lisensya at naharap sa kasong kriminal dahil sa paggamit ng propesyon upang gumawa ng pekeng dokumento. Si Dr. Malvin ay nasuspinde at kalaunay tuluyang nawalan ng karapatang mag-practice matapos mapatunayang gumawa siya ng medical assessment na may bayad at walang totoong pagsusuri. Si Sanya ay nakatanggap ng mas magaang na sentensya dahil sa pagtulong sa kaso, ngulit hindi siya nakaligtas sa panagutan. Tinanggap niya iyon at matapos ang parusa, lumipat sa ibang bayan para magsimula muli. Si Divina ang may pinakamabigat na hatol. Hindi lamang dahil sa ginawa niya, kundi dahil siya ang pinakamalapit sa biktima. Siya ang tumawag ng nay, siya ang inasahan, siya ang pumasok sa bahay bilang pamilya at ginamit ang tiwalang iyon upang lamaglatag ng patibong. Bago siya tuluyang ilipat sa mas malayong piitan, nagpadala siya ng liham kay Bespera. Matagal bago iyon binuksan ng matanda. Ilang araw nakalagay lang iyon sa drawer. Hanggang isang hapon habang tahimik ang bahay at nasa paaralan si Mirelio, binasa niya ito kasama si Eluna. "Nay Bespera, hindi ko alam kung karapatan ko pa kayong tawaging Nay. Matagal kong sinabi sa sarili ko na ginawa ko ang lahat dahil kailangan. Dahil may utang si Roldan, dahil ayaw kong manatiling dayo sa pamilya ninyo. Dahil natakot akong balang araw wala akong magiging lugar. Pero habang tumatagal ako rito, mas naiintindihan kong wala palang sino man ang nagtaboy sa akin noon. Ako ang nagtulak sa sarili kong palayo dahil mas pinili kong angkinin ang hindi akin kesa alagaan ang tiwalang binigay ninyo. Hindi ko hinihingi na patawarin ninyo ako. Hindi ko rin hinihingi na ipagtanggol ninyo ako kay Mirelio. Ang hiling ko lang, kapag dumating ang araw na tanungin siya kung minahal ko ba siya, sabihin niyo sanang oo. Mali ang lahat ng ginawa ko, pero minahal ko ang anak ko sa tanging paraang alam ko noon. Kahit ngayon alam kong hindi sapat ang pagmamahal kung puno ito ng kasinungalingan." Matagal na tahimik si Bespera matapos basahin ang liham. Hindi sa umiyak ng malakas, tahimik lang na tumulo ang luha niya. "Ano pong gagawin natin dyan, Nay?" tanong ni Eluna. "Itatago natin, hindi para sa akin, para kay Mirelio. Kapag sapat na ang edad niya para intindihan na ang tao ay maaaring magmahal at makasakit sa parehong panahon, sa kanya babasahin." Dumating ang 3 anibersaryo ng foundation. Sa araw na iyon, muling nagtipon ng mga tao sa mansyon ng mga daluyon. Ngunit hindi na gaya ng dati na puno ng pagpapakitang tao at peking ngiti. Ngayon, simple ang dekorasyon. May puting tela sa mga mesa,
mga bulaklak mula sa hardin at mga larawang nagpapakita ng mga matatandang natulungan ng foundation. Sa dating bahagi ng garahe kung saan palihim na nag-uusap sina Divina at Roldan, nakatayo na ngayon ang isang maliit na stage para sa programa. Naroon si Padre Simo, Doktora Calista, Inspector Leoren, Teacher Amaris Vera na tumulong kay Mirelo sa counseling sa school, Ate Ibona mula sa palengke, Nelia at Mang Orben, Khaled na nakasuot na ng uniforme ng criminology intern at mga empleyado ng Daluyon Rice Supply. Naroon din si Gavino, mas payat kaysa dati ngunit mas malinaw ang muka. At si Eluna, matatag sa tabi ng ina. Sa gitna ng programa, inanyayahan si Vespera na magsalita. Tumayo siya ng dahan-dahan. Hindi na siya kasing lakas ng dati, ngulit hindi na rin siyang mukhang takot. Sa harap niya, ang mga taong minsang nakakita sa pagbagsak ng pamilya niya ay naroon ngayon upang masaksihan ng pagbangon nito. 3 taon na ang nakalilipas. Panimula niya. May isang baso ng inumin na muntik nang kumuha hindi lang ng buhay ko, kundi ng pagkakakilala ko sa sarili ko. Noong gabing iyon, akala ng iba ay isang matandang babae lang ang nasa kwarto, pero hindi nila alam. Kasama ko ang alaala ng asawa ko, ang pagmamahal ko sa mga anak ko, ang dasal ng mga taong naniniwala sa akin at ang tapang na matagal ko palang itinago. Tahimik ang lahat. Hindi ko sasabihing madali ang magpatawad. Hindi ko rin sasabihing lahat ng sugat ay kailangang takpan para masabing mauyos na. May mga sugat na kailangang makita, linisin at pangalanan. Dahil kapag hindi natin pinangalanan ang mali, uulit ito sa ibang tahanan. Napatingin siya kay Gavino. Ang pamilya ay hindi dahilan para pagtakpan ang kasamaan. Ang pamilya ay dapat unang lugar kung saan ligtas magsabi ng totoo. Doon tuluyang napayuko si Gavino, ngunit hindi nasa kahihiyan lang. Sa likod ng luha niya ay may pasasalamat. Pagkatapos ng programa, siya mismo ang lumapit sa stage. Hindi iyon bahagi ng plano. Hawak niya ang mikropono, naninginig ang kamay. "Nay," sabi niya sa harap ng lahat, "matagal ko nang sinabi sa inyo ang sorry. Pero gusto kong sabihin ulit dito, hindi para mapatawad agad, kundi para malaman ng lahat na ang pananahimik ko noon ay naging kasangkapan ng pananakit sa inyo. Hindi ako ang naglagay ng likido sa baso ninyo, pero hinayaan kong mapalapit sa inyo ang mga taong gumawa noon. Pangako ko, habang buhay kong babawiin iyon, hindi sa salita, kundi sa paraan ng pamumuhay ko." Hindi agad lumapit si Vespera. Pinagmasdan niya ang anak, ang batang minsang niyang pinatahan sa gitna ng bagyo, ang lalaking nawala sa takot at ngayoy natututong muling tumayo. Pagkatapos, yakapan niya ito. "Hindi na natin maibabalik ang dati," bulhong niya. Humagunggol si Gavino sa balikat niya. "Pero makakagawa tayo ng mas matibay kaysa dati," dagdag ni Vespera. Sa hapon matapos ang programa, nagkaroon ng simpleng hapunan sa mahabang mesa ng bahay. Naroon ang mga taong tunay na naging pamilya sa panahon ng dilim. Sa gitna ng mesa, may pitsyel ng malamig na kalamansi juice. Sandaling tinitigan iyon ni Vespera. Napansin iyon ni Mirelo. Ngayon ay mas matangkad na at mas maliwanag na ang mata kaysa noong unang taon ng gulo. "Lola," sabi ng bata, "ako po bang magbubuhos?" Ngumiti si Vespera. "Hindi, apo, ako." Kunin niya ang pitsyel at siya mismo ang nagbuhos ng inumin sa sariling baso. Walang naninginig na kamay, walang takot na pumipigil. Pagkatapos, itinaas niya ang baso. Para sa mga bahay na muling natutong maging tahanan, itinaas ng lahat ang kani-kanilang baso. Sa sandaling iyon, hindi na ang baso ang simbolo ng pagtataksil. Hindi na ito alaala ng gabi na may kakaibang likido at maamong boses na nagsasabing, "Nay, inom na po kayo nito." Sa pagkakataong iyon, ang baso ay naging simbolo ng pagbawi, ng tiwala, ng dignidad, ng buhay. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Vespera sa hardin.
Sa malayo, tanaw niya ang palayan na kumikislap sa liwanag ng buwan. Lumapit si Mirelo at hinawakan ang kamay niya. "Lola," sabi nito, "masaya na po ba kayo?" Matagal na tumingin si Vespera sa langit bago sumagot. "Hindi araw-araw, pero mapayapa na ako." "Ano po ang pinagkaiba?" Ngumiti siya at hinalikan ang noo ng apo. "Ang saya, dumarating at umaalis. Ang kapayapaan, iyon ang natitira kapag natanggap na hindi perpekto ang buhay pero hindi ka ng bihag ng sakit." Sumandal si Mirelo sa kanya. Sa likod nila, narinig ang tawanan ni Iluna, Gabino, Nelia, Mang Orben, Khaled at mga bisita. Hindi na buo ang pamilya gaya ng dating larawan sa dingding. May nawala, may nasira, may mga pangalang hindi na uupo sa hapag ng gaya ng dati. Ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang buhay. Sa ilalim ng buwan, ipinikit ni Vespera ang mga mata at naalala si Don Severino. Ang sulat nito, ang babala nito, ang pagmamahal nitong tila umabot pa mula sa kabilang buhay para iligtas siya sa panaong kailangan niya ng lakas. "Severino," bulong niya, "nagawa natin." At sa gabing yun, ang mansyon ng mga daluyon ay hindi na mukhang kulungan. Hindi na ito bahay na puno ng lihim, peking ngiti at patibong. Isa na ulit itong tahanan, hindi dahil walang sugat, kundi dahil natuto silang huwag itago ang sugat. Hindi dahil walang nagkamali, kundi dahil may mga taong piniling managot. At hindi dahil nalimutan ni Aling Vespera ang ginawa sa kanya, kundi dahil pinili niyang hindi hayaang iyon ang huling kwento ng buhay niya. Sa huli, ang mundong pinayanig ng isang basong inumin ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa isang matandang inang muling uminom ng walang takot, sa isang anak na natutong tumayo, sa isang apo na lumaking alam ang halaga ng katotohanan, at sa isang tahanan na itinayo muli, mas payak, mas tahimik, ngulit mas matibay kaysa noon.